Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang John. Taong 1990, Negros Occidental. Hindi pa sumasapit ang takip silim. Nakasilong na sa kulungan ang mga alagang pinastol. Kung itatanong nyo, hindi magnanakaw ang kalaban, kundi aswang na kung tawagin ay mangingilaw. Isa itong uri ng nilalang na walang pinapalampas. Mula sa kalit-liitang sisiw hanggang sa pinakamalaking kalabaw. Saka lang malalaman na nariyan na sa paligid sa oras na bumagsak na ang hayop. Mahirap kalabanin dahil animoy anino na hindi mahuli-huli. Ito ang kalaban ng mga negosyante at ordinaryong mamamayan na nag-aalaga ng hayop bilang kabuhayan. Sa kabila ng pananalasa ng nilalang, kampante si John na hindi aabot sa kanilang baluarte ang mga ito. Nariyan kasi ang tsuwi na isang antingero. Hawak nito ang mutya. Isang bato na bigay mismo ng kataw. Sa hindi nakakalam, ang kataw ay isang uri ng nilalang na may malataong hubog na nananahan sa kailaliman ng karagatan o hindi kaya naman sa ilog. Nagbibiyaya sa mga tao, depende kung makakapagpalagayan ng loob. Swerte ang tsuwi ni John, isa siya sa binigyan ng mutya. Maraming taon na ring inaalagaan ng bato. Ginagamit sa walang tigil na pakikipagsapalaran sa banta ng iba't ibang nilalang. Sa araw na ito, hindi mapakali si Mang Hernan dahil muling nanalasa ang mangingilaw. Hindi pa siya pwedeng manugis dahil sa kondisyon ng binti. Matindi ang naging laban sa huling bakbakan. Dumayo sa kabilang bayan para iligpit ang maninilong na maygit 10 sakitin ang dinali. Hindi na sanang dalawa ang kalaban kaya napuruhan sa binti. Nabalian ng buto. Pero sa kasalukuyan patuloy na gumagaling ang pinsala. Nakabenda ang binti hindi lang ng tela, kundi maging kawayan na hindi magalaw. Gumamit na rin ng tungkod para may balanse sa tuwing maglalakad. Dahil sa kondisyon, pansamantalang tumigil sa pakikipagsapalaran. Subalit ngayon na nakaabot sa sityo ang pambibiktima, hindi maiwasang rumisponde. Tiyo, hindi pa nga kayo magaling eh. Makakahintay naman po ang mga yan. Huwag po kayo magmadali. Baka mapano yung binti nyo, baka mamaya, imbis na gumaling kayo mapasama pa. Wika ni John sa tsuwin na naghahanda na para dumayo sa tahanan na sinalakay ng aswang. Hindi naman ganong kalala ang pinsala sa binti ko. Bukas o sa makalawa, pwede nang alisin ang benda at kawayan. Ganito na lang, samahan mo ako magtungo roon para kahit papano mabantayan mo ko. Ayos lang ba yon? Mungkahi ni Tio Hernan. Pumayag naman ang binata at habang nasa daan, napapailing sa nakikitang patay na mga hayop. Ginilitan ng liig. Wakwak ang tiyan. Bumaha ang dugo sa lugar. Ang lala po pala nang nangyari. Ano nga po bang tawag sa aswang? Mangingilaw. Bakit naman po ganun ang pangalan? Mula ito sa terminong Bisaya na ang ibig sabihin ay kumakain ng hilaw na karne. Kaya mangingilaw. Tignan mo mga biktima. Inatake kahit buhay pa. Halika, doon tayo sa bahay ni Mang Pocholo. Si Mang Pocholo ang pinakamalaking negosyante ng lugar. Nagmamay-ari ng poultry, bakahan, babuyan, kambingan. Meron ding mga kalabaw na pinapaarkila sa mga magsasaka na walang puhunan. Ang pamamalakad, sila ang mag-aalaga ng baka at kalabaw. Kapag oras na para ibenta, hahatian ng porsyento ang may-ari. Mabuting tao, kaya halos lahat sa kanya lumalapit. Subalit ngayon, halos maubos ang mga kambing gawa ng pananalasa ng mangingilaw.
Nakita nilang mugto ang mga mata kakaiyak. Hernan, mabuti naman nandito ka na. Tignan mo ang ginawa ng mga halimaw na yan sa mga alaga ko. Halos ubusin na ang lahat. Kung hindi lang rumonda ang mga tauhan ko kagabi, malamang wala nang matitira eh. Yun nga lang, hindi nahuli dahil pagdating wala na ang nilalang. Hernan, hulihin mo ang hayop na yon. Kailangan kong gumanti. Magbabayad ako kahit magkano. Sabihin mo lang ang presyo. Wika ni Mang Pocholo. Manong, kumalma lang po muna kayo. Susuriin ko muna ang mga bangkay. Hindi naman siguro ginalaw ng mga tauhan mo, ano? Hindi. Hindi ko pinahawak sa kanila kahit isa. Tinabunan lang nila para hindi langawin. Halika, pumunta tayo sa likod. Pagdating sa likuran ng bahay, bumungad ang hindi mabilang na bangkay ng kambing. Hinawi ni Tio Hernan ang takip ng trapal. Napailing ng masipat ang kalagayan. Kumpara sa dinaanan kanina, pugot ang ulo, wakwak ang tiyan, pero hindi ginalaw ang lamang loob. Dugo lamang ang kinuha. Sinimulan ni Tio Hernan ang pagsusuri hanggang sa napansin ang bakas sa hindi kalayuan. May bakas ng kakaibang paa sa lupa. Nang pakiramdaman, walang duda, ito ay mula sa mangingilaw. Sinuri ang buong paligid. Dito napagtanto na sinubukan din ng nilalang na pumasok sa bahay. Hindi lang nangyari dahil nagkaroon ng putukan. Dinampot ni Tio Hernan ang mga basyo. May isa na merong dugo. Sa loob-loob ng antingero, sertiyang tinamaan ang nilalang. Tiyo, tinamaan naman po pala eh. Baka ngayon patay na yung aswang. Ilang basyo din yan, no? Hindi uobra ang ordinaryong bala sa ganong klase ng nilalang. Pero dahil tinamaan, posibleng may epekto pa rin. Hindi nga lang ganong kalala. Magsisilbi na itong tanda na hindi basta-basta ang lugar na ito. Hintayin mo ko rito. Kakausapin ko lang si Mang Pocholo. Habang tumatambay sa labas, pinanood ni Jan ang mga tauhan na inabisuan ng tiyuhin. Iniligpit nila ang bangkay ng kambing. Matapos sunugin ay inilibing. Sa kalagitnaan, napansin ng binata ang isang lalaki na naiiba sa lahat. Ang mga trabahador kasi ay merong palatandaan. May bandana na itim. Ang taong ito ay wala. May malaking sombrero. May nakasugbit na itak sa tagiliran. Mga titig na aakalain mong nanlalamon. Lumapit ito nang mapansin na nakatingin ang binata. Inosenteng sinundan ng titig ni Jan. Manong, dito po ba kayo nagtatrabaho? Bakit hindi ka po tumulong? Mukha ba akong trabahador sa itsura kong ito? Bumisita lang ako dahil sa balita na pananalasa ng aswang. Ang dami palang biktima, ano? Ikaw ba? Kaano-ano mo yung lalaki? Hindi pa naman matanda pero gumagamit ng tungkod. Na paano ang binti niya? Si Tio Hernan, tiyuhin ko. Isang antingero. Nandito siya para suriin ang kaganapan. Kung ako ang mangingilaw, magtatago na ako dahil nariyan na si Tio Hernan. Walang aswang na nagtatagal kapag siya na ang kaharap eh. Wika ni Jan. Kagad ding napatitig sa matanda dahil sa pagtawa nito. Ilang beses ko na siyang nakita, pero ngayon ko lang nakilala ang pangalan. Hernan ka mo, ano? Yung binti niya na paano ba? Napuruan po sa uling laban kontra Maninilong. Hindi napansin na dalawa pala eh. Pero ngayon, umayos naman ang kalagayan. Saan niyo po pala nakita si Tio Hernan? Ano po pala ang pangalan niyo? Tawagin mo ko sa pangalang Jacinto. Palaboy-laboy lang naman ako. Pero gusto kong makiusyoso sa ganitong kaganapan. Hindi naman sa nakikichismis lang. Mas mainam na may alam sa kaganapan, hindi ba? Tama ka dyan, Manong. Ako nga kahit nagagalit si Tio Hernan, pumupuslit pa rin ako eh. Bilang mayayaman sa lugar na to, tungkulin nating alamin ang pangyayari sa paligid.
Para makapaganda kung sakaling may banta. Hindi ho ba? Tama ka naman, iho. Nakakaliw ka palang kausap. Oh, tungkol dun sa pagsusuri ng tiyuhin mo, kumusta naman? Hindi ko nga po alam eh. Isa lang ang sigurado ako dito. Sa oras na tugisin ni Tio ang mangingilaw, wala na itong takas. Magiging pataba na yun sa lupa kapag nagkataon. Humaba ang usapan. Hindi rin mawari ng binata kung paanong naging palagay kaagad ang kalooban sa kausap. Kung papansinin kasi ang dating nito, naroon ang tikas at lakas ng presensya. Pero sa kanilang pag-uusap din, naramdaman ng binata ang kabutihan. Naudlot lamang nang lumabas si Tio Hernan. Hindi rin maunawaan kung bakit nagmamadali sa pag-alis. Ipapakilala sana sa tiyuhin. Sa tahanan, binabahagi ni Tio Hernan ang natuklasan sa kaganapan. Tahimik na nakikinig si Jan kahit walang naiintindihan. Maya-maya pa, hindi napigilang sabihin ang tungkol kay Mang Jacinto. Kunot noong tumitig ang tiyuhin. Naalala ko ang sinabi ni Mang Jacinto. Dapat talaga maging alerto sa nangyayari sa paligid lalo na kung may kinalaman sa aswang. Sayang po talaga. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo kaso nagmamadali siyang umalis eh. Sa tingin nyo, antingero ba siya katulad nyo? Ayaw kasing sabihin eh. Sinasabi ko sa'yo ilang ulit na, hindi ka pwedeng basta nalang makipag-usap sa kahit kanino. Malay natin kung sino yung nakilala mo. Mamaya bait-baitan tapos sa uli, may balak pala na masama sa'yo. Iyo, nauunawaan ko po ang punto nyo pero iba si Mang Jacinto. Nararamdaman ko ang kabaitan niya sa kabila ng nakakatakot na presensya. Balang araw, magkakakilala din po kayo. Kung mangyayari yun, sana magkasundo kayo. Batang to, hindi pa nga kilala ang tao, pinangarap na maging kaibigan. Tulungan mo ko. Tignan natin kung pwede ko nang tanggalin ang benda para makapagtrabaho na. Sabi niyo po bukas o sa makalawa pa. Parang nagmamadali naman ho kayo. Makakapaghintay naman po ang trabaho eh. Nakita mo naman ang nangyayari. Hindi pwedeng bagalan ng kilos. Hindi natin alam kung kailan muling sasalakay ang kalaban. Maraming gagawin, kaya ayoko magsayang ng oras. Ikaw may utos ako sa'yo. Mahalaga, kaya kailangan mong tumalima kaagad. Nagtungo ang binata sa ilog para manguha ng kuhol. Isa ito sa sangkap ng tiyuhin para sa panggagamot. Ang problema, wala ning isa ang makikita saan mang bahagi ng ilog. Binungkal ang putik. Sinuri ang bawat sulok. Tinignan na rin ang mga halaman, pero kahit isa ay walang nakalambitin. Kamot ulong napaw po si Jan. Dumaan siya kahapon. Bumungad pa ang napakaraming kuhol. Imposible naman sigurong may nauna na kumuha eh. Sa lugar na to kami lang ni Tio Hernan ang gumagamit nun. Sa bahaging to lang naman tumatambay ang mga yun eh. Maya-maya pa, napansin ang pagkulo ng tubig. Nagmumula sa ilalim ang paggalaw. Sobrang lakas na naging malabo na ang tubig dahil humalo ang putik. Hindi nagtagal, kinilabutan sa ihip ng hangin. Pakiramdam may sumasakal dahil kinakapos ng hininga. Hindi nagtagal, may biglang humila ng mga paa diretso sa tubig. Mabuti na lamang marunong lumangoy pero hindi nakaligtas sa takot. Natatarantang umahon, walang lingon na kumaripas ng takbo. Habol hininga na kumapit sa tiyuhin nang makarating ng tahanan. Aba, anong ginawa mo kagabi? Naligo ka na naman sa ilog ano? Kuhol lang pinapakuha ko sa'yo. Batang ito, sandali nga. Bakit ka nanginginig? Namumutla ka rin ah. May halimaw sa ilog. Parang tao pero halimaw eh. Maraming lumot sa katawan, malaki yung mga mata, may galis pa nga eh. Halimaw ho yun, Tiyo.
Hoy, sandali nga, kumalma ka nga muna, anong halimaw? Ipaliwanag mong mabuti nang maintindihan ko. Basta halimaw yung nakita ko, tiyo. Siguradong Shoko yun, nakakatakot, halimaw talaga. Hindi maintindihan ng binata ang nararamdaman. Sinasabi ng isipan na tumakbo kahit wala namang humahabol. Dumigay. Nangangamoy tubig ilog ang hininga. Bumaliktad na rin ang sikmura. Nasusuka sa amoy na ito. Hindi lang yan. Kahit saan siya mapatingin, naroon ang itim na figura. Kahubog mismo ng nakitang halimaw. Lumilinaw sa isip ng binata ang itsura nito. Bagay na dumadagdag sa takot. Hindi mapakali. Naiiyak na lamang sa nangyayari. Si Tio Hernan sa kabilang banda hindi matukoy ang nagaganap. Inusala ng orasyon ng pamangkin. Saka lamang ito kumalma. Pinakiramdaman. Hindi makapaniwala nang magbigay ng senyales ang tangan. Kilalang kilala ang enerhiya. Wala itong pinagkaiba sa taglay ng nakilalang kataw na siyang nagbigay ng mutya sa kanya. Ang problema, hindi ito ang kataw na yun. Ngayon lang din napagtanto ang sinami ni Jan na halimaw. Pagkatapos pakalmahin ng pamangkin, nagtungo ng ilog. Sa ilog na ito natagpuan ng kataw. Nanguha siya ng kohol nung araw para ulamin. Aksidenteng nakasalamuha ang nilalang na sa paningin niya ay isa lamang ordinaryong tao. Nagpatuloy ang pagkikita bawat hapon hanggang sa mapagtanto na isa itong kataw. Nag-iwan pa ng mutya bago lumisan. Dito na rin nagsimula ang pagiging manunugis ni Tio Hernan. Sinuri ang paligid. Walang mga kuhol na makikita. Mababaw ang tubig. Hindi normal ang lasa. Higit sa lahat, may kakaiba sa hangin. Ganito ang nangyayari sa tuwing nakakasalamuha ang kataw noon. Hindi naglaon nagritual si Tio Hernan. 3 beses ng pagkumpas ng kamay sa mismong tubig. Sasabayan pa ng orasyon. Maya-maya pa mula sa hindi kalayuan, umusli ang ulo ng kataw. Nakababad ang katawan sa tubig na kaagad nagbigay ng banta. Gayunpaman, hindi umatras ang antingero. Maigpit ang hawak sa tangan, taas noong hinarap ang nilalang. Magandang araw, kaibigan. Pasensya na kung naistorbo kita. Gusto ko lang naman itanong kung ikaw ba ang halimaw na gumagambala sa pamangkin ko. Dumito siya kanina Bumalik at bukang bibig ay halimaw. Maaari bang malaman ko nung ginawa niya para ikagalit mo? Wika ni Tio Hernan. Alisto siya sa pwedeng mangyari. Lumika lang ito ng ingay, katulad ng tunog ng manok bago mangitlog, o hindi kaya naman kawayan na humagupit ng hangin. Nanatili ito sa tubig, palipat-lipat pero hindi magawang lumapit. Hinamon ng antingero subalit naging maingat din ang nilalang. Masama ang titig. Umakma ng pagsugod pero hanggang doon lang. Hindi naman inalis si Tio Hernan ng tingin. Malingat lang sa kilos, posible siyang mapuruhan. Lumakas ang banta ng kataw. Nagsimula ng kumilos ang tubig. Bababa at tataas na lang bigla. Umahon si Tio Hernan, nanatiling nakadistansya sa mismong ilog. Binalot na rin ng proteksyon ang sarili. Nang mapansin ito ng nilalang, tumigil sa pagbabanta. Bumalik sa normal ang tubig. Lumangoy palayo nang hindi nagpapaalam. Habang lumalayo, masama pa rin ang titig sa kanya na parabang si Tio Hernan ang may atraso. Hindi siya ang kataw na nagbigay sa akin ng mutya. Kakaiba ang itsura niya. Sino kaya ang isang yon? Marunong namang magtabi-tabi si Jan, kaya imposibleng nagkataon ang kaganapan na ito. Kung sadya man ng pag-atake, patawad na lang talaga sa lahi ng mga kataw. Mapipilitan akong isa-isahin kayo.
Bulong ni Tio Hernan. Mahina man ito, pero siguradong maririnig ng Kataw. Bagay na hindi alam ng antingero, lalo na ang bantang hagupit sa kanilang dalawa ni Jan. Bumalik si Tio Hernan ng bahay. Sinuri ang pamangkin na kasalukuyan pa ring natatakot. Natigilan ng mapansin ang braso nito. Puno ng latay na para bang may dumikit na linta. Namumula pa. Nang hawakan ay napasigaw. Dali-daling isinailalim sa gamutan. May natira pang kuhol, kaya inihanda sa orasyon. Pagkatapos niya, pinahiran ng haplas ang bahagi at ipinatong ang mga kuhol. Ito ang pamamaraan ni Tio Hernan. Sa basbas ng mutya ng Kataw at dasal, ang kuhol na mismo ang sisipsip ng lason o anumang karga ng sumpa. Kinakailangan ding bantayan dahil kapag nasipsip na lahat sa bahaging iyon, dapat nang alisin ang kuhol. Kapag nagkataon, babalik ang sumpa o lason, dodoble ang epekto nito. Dahil sanay na ang antingero, hindi kailanman nagkamali lalo na ngayon. Matapos makuha lahat ng mga kuhol, napangisi si Tio Hernan. Nangisay kasi ang mga ito. Indikasyon na naalis sa katawan ng pamangkin ang banta. Tinipon ang mga ito sa iisang lagayan at tinakpan ng papel na sinulatan ng orasyon. Sa ganitong paraan, mananatili sa iisang lugar ang sumpa at kapag lilipas ang oras, tuluyang mamamatay, mawawalan ng bisa. Nang masiguradong ligtas ang pamangkin, inilatag ang patay na kuhol sa harapan. Tinitigan nitong mabuti. Inaral ang bawat impormasyon na napapansin dito. Sa pagdaan ng ilang sandali, bumalik sa kanalalagyan ni Jan para suriin ang bakas sa braso. Dito sumagi ang katawan ng kambing na sinuri sa tahanan ni Mang Pucholo. May ganitong bakas na makikita bukod sa kalmot at kagat. Nang pagtagpi-tagpiin ang kaganapan, napabuntong hininga. Kung ganon, hindi lang mangingilaw. Sumisingit din ang Kataw. Ano nga bang nangyayari? Ngayon lang ako nakasalamuha ng insidente na iisang biktima pero dalawang magkaibang halimaw ang umaatake. Pero paano yung sa Kataw? Hindi naman sila nakakababad sa lupa. Bago tuluyang mahulog sa malalim na pag-iisip, malakas sa katok ang pumukaw ng atensyon. Nang pagbuksan, kunot noong binati ni Tio Hernan ang karap na lalaki. Kung hindi lang sumilip si Jan, hindi makikilala. Mga Zindo, napadalaw po kayo. Tio Hernan, siya po pala yung binahagi ko sa inyo. Siya ang nakausap ko doon sa bahay ni Mang Pucholo. Tuloy ho kayo. Bumalik ka nga sa loob ng kwarto dyan. Kakatapos lang kitang gamutin eh. Huwag ka maglikot. Ako nang bahala sa bisita natin. Pumasok ka na. Saka lang nagpatuloy ang usapan nang umalis ang binata. Magpapakilala pa ba ako? Sinabi na ng pamangkin mo ang pangalan ko. Wika ni Mang Jacinto. Komportable pa itong naupo matapos dumako ng mani sa mesa. Nakita na kita eh. Ilang beses na. Jacinto pala ang pangalan mo, ano? Anong sadya mo? Anong oras na? Hindi ito ang oras ng pagbisita. Lalo na, hindi naman natin ganong kakilalang isa't isa. Tama ka. Pero baka magbagong isip mo sa sasabihin ko. Marunong kang makipag-ugnayan sa mga Kataw, hindi ba? Tulungan mo ako makausap sila. May bagay akong gustong malaman. Napalunok si Tio Hernan. Nagtataka kung paano nito nalaman ang bagay na yun. Siguradong hindi sinabi kay Jan ang tungkol dito. Saan mo nakuha ang impormasyon na yan? At saka anong Kataw? Huwag mo nang ipagkaila. May mutya ka nga na mula sa Kataw eh. Sige, kung gusto mo ng rason, matapos mabiktima ng marami kong hayop,
Sinugod ang mga magulang ko. Pinasok pa sa tahanan. Kahit nakaratay na lang sa banig, hindi pa rin nila pinatawad. Matutulungan mo ba ako? Teka, sandali nga. Sinasabi mong pumunta ang kataw sa inyo. Biniktima ang mga alagang hayop tapos pumasok sa bahay para mga magulang mo ang biktimahin. Niloloko mo ba ako? Paanong makakakilos ang kataw sa lupa? Walang kataw na umaalis sa tubig. Paano kung meron? Paano kung may kataw na naglalakad at siya rin kalaban mo ngayon? Tuluyang naagaw ng matanda ang atensyon ni Tio Hernan. Binasang mabuti ang kilos nito, pero walang pinapaiwatig kung hindi katotohanan. Kung meron ka ding karunungan, bakit hindi na lang ikaw ang lumutas ng problema mo? Natatakot ka bang mapatunayan na mali ang inaakala mo sa kataw? Buhay akong saksi. Mismong mga mata ko nakakita. May kataw na nakakapaglakad at oo. May karunungan ako, pero mas mainam na kataw laban sa katawang magara. Wika nito, sabay sulyap sa hawak niyang mutya. Naiintindihan ko ang punto mo pero pasensya na. Hindi ako nagtitiwala sa katulad mong estranghero. Mabuti pa umalis ka na. Magpapahinga na rin kami. Napangiti si mga Sinto sabay iling. Tumayo na ito at naglakad patungo sa pintuan. Sana sa susunod na pagbabalik ko, magbago ang isip mo. Tungkol sa kaganapan sa mga hayop, pwede kitang tulukan. Madali lang hulihin ang mangingilaw. Huwag mo kong pagdudahan. Mas nauna ako sa iyo sa panunugis at ganitong klase ng nilalang ang madali para sa akin. Wika nito, na nagpagulo sa isipan ni Tio Hernan. Hindi pa nausisa dahil nagmamadali na sa pag-alis. Sino ba kasi yung taong yun? Napakalabo. Tapos kung kailan buo na ang pagpapasya ko na hindi ako mangyayaalam, saka naman ibubulgar ang pagkatao niya. Hindi na lang ako diretsuhin eh. Ganyan nga po siya nung nag-usap kami. Ang sabi niya napadaan lang siya. Pero batay sa usapan niyo ngayon, parang mahalagang tao siya, no? Subukan niyo po kayang pakisamahan. Baka siya po yung makakatulong sa inyo para malutas ang mabilis ang problema. Napalingon si Tio Hernan sa pamangkin. Hindi sinagot pero sa loob niya, naiinsulto ang kakayahan. Pakiramdam niya walang kumpiyansa si Jan na kaya niyang lutasin ang problema. Gayunpaman, may parte ng pagkatao na sumasang-ayon dito. Hindi rin masama kung pagbibigyan ang pagkakataon. Kinabukasan madaling araw pa lang, isa-isa nang binisita ni Tio Hernan ang ilog. Ganitong oras kapag nagpapakita ang kataw. Maya-maya pa, hindi nagkamali dahil nasipat ang ulo nito sa tubig. Kung isa kang matatakotin, malamang aatake ito kagad. Posible pang mamatay sa mismong kinakatayuan kapag tinamaan. Pero hindi ang antingero. Nakipagtitigan sa nilalang hanggang sa ito na mismo ang nag-iwas ng tingin. Lumubog sa tubig at biglang nawala. Pero positibo para kay Tio Hernan na hindi ito lumayo. Yun nga ang nangyari. Maya-maya pa ay muling lumitaw. Sa pagkakataong ito ay nagbato ng atake. Nagliparan ang mga kuhol na animoy binabato. May katigasan ang mga ito at may katulisan din. Tamang-tama na magdulot ng daplis. Sa nangyayari, naunawaan ni Tio Hernan na tatablan siya ng atake dahil sa hawak na mutya mula sa angkan ng kalaban ngayon. Gayunpaman, hanggang daplis lang ang natatamo. Hinayaan niya itong umatake ng umatake hanggang sa kusa na itong tumigil. Pwede ka namang mag-anyong tao para makapag-usap at magkaintindihan tayo. Ano ba talaga ang sadya mo sa lugar na ito? May kinalaman ba sa nangyaring patayan? Nakakakilabot na angil ang ginawa nito. Hindi naglaon, maging ang ibang lamang dagat ay inutusan. Nagliparan.
Sinasadyang mapadpad sa kinalalagyan ni Tio Hernan. Pasimple niya lang iniilagan. Nakakamatay kapag natusok, kaya naman naging alisto. Isa pa, may karga itong lason na kontrolado ng kataw. Nang makita na hindi natitinag ang antingero, muli itong huminto. Masama ang titig sa kanya. Sisikat na lang ang araw. Wala pa ring malinaw na nangyayari sa atin. Ano ba talaga ang kailangan mo? Nagbuntong hininga na lamang si Tio Hernan. Nagpipigil ng galit habang hinahatid ng tanaw ang papalayong kataw. Sa pagdaan ng sandali, saka lang siya umalis. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, si Mang Jacinto naman ang nakasalamuha. Huwag ka munang umuwi. May nag-aabang na panganib sa'yo. Sino ka ba para magsabi kung may panganib o wala? Malinaw ang sinabi ko sa iyo noon. Hindi ako makikialam. Pero nagdadalawang isip ka naman. Hindi mo maikakaila na gusto mo kong tulungan. Sadyang nagmamatigas ka lang. Mamayang gabi, magkita tayo sa tahanan ni Pocholo. Nakausap ko na ang matanda. Handa na siyang makipagtulungan sa akin kapalit ng nawawala niyang alaga. Sinundan lang ito ng tingin. Nagmamadali na rin pagpunta sa bahay at kagaya ng sinabi nito, may mga taong naghahamon. Si Jan na naiwan, natataranta kung paano makipag-usap sa mga ito. Hindi na rin nagtaka ng masipat si Mang Domingo. Nung nakaraan, nagalit ang matanda dahil humindi siya sa paggamot sa anak nito. Sapi ang kaso, bagay na hindi pinapakialaman ni Tio Hernan. Pakikipagsapalaran sa aswang, maligno, engkanto, at iba pang mga elemento't nilalang. Hindi kasama ang sapi ng ligaw na kaluluwa o demonyo. Ibang usapan na ang mga ito. Ay naku, ano ba talagang gagawin ko? Ang dami ko ng problema. Dumagdag pa tong matanda na to. Oy, ano ba talagang sadya nyo? Diyan, nasaktan ka ba? Hindi naman ho, pero binabasag nila yung mga gamit eh. Ikaw din po ang hinahanap nila. Etong si Mang Domingo, sinabi nang hindi kayo gumagamot ng mga sapi-sapi na yan pero nagpupumilit pa rin. Namatay po ang anak niya, kaya ikaw ang sinisisi. At bakit? Siya lang ang dapat sisihin dito. Kung ginamot mo lang sana ang anak ko, hindi pa siya patay ngayon. Masyado kang bilib sa sarili mo, Hernan eh. Akala mo kung sino magaling na pumipili lang ng pasyente. Palibasa wala akong pera na ibabayad eh, kaya hindi pinapansin yung pagdulog ko. Sige na, gibayin niyo ang bahay nang mamatay na ang taong yan. Sige, subukan yung gibain. Ako maghuhukay ng libingan para sa inyo. Sige, sirain nyo. Ano, tutulong pa ba kami? Dito natauhan. Kanya-kanya sa pag-alis ang mga kasama ni Mang Domingo. Ito na lang ang naiwan. Hoy, saan kayo pupunta? Bumalik kayo anak na, hindi pa tayo tapos dito. Hernan, babalik ako at sisiguraduhin ko. Nagulat ang magtiyo nang biglang sumuka ng dugo ang matanda. Napakarami ng nilabas niya at nakatayo sa likuran ang kataw. Ang nilalang na nakakasalamuha ni Tio Hernan sa ilog. Nakangisi ito. Dito naunawaan ng antingero ang sinabi ng mga sinto. Nakakatayo sa sariling mga paa ang nilalang. Nakakalakad. Nakakagalaw. Sa isang kurap na wala sa kanalalagyan at sa puntong ito sila ang sinisisi sa pagkamatay ni Mang Domingo. Lahat ng tao masama ang tingin. Wala na kasing ibang maituturo na salarin. Isa pa, sa bakuran mismo nangyari kaya para sa mga tao, sila ang pumatay sa matanda. Sa takot na makulong, nagmamadali sa pagtakas ang magtiyo. Hindi inasahan ni Tio Hernan na aabot sa puntong ganito. Mabuti na lang nariyan si Mang Jacinto, nag-alok ng matutulayan. Gayon pa man hindi maiwasang isipin ang pangyayari. Huwag kang mag-alala, naroon ako. Katawang pumatay sa matanda, hindi kayo. Hayaan niyo mga tao.
Ganun talaga kapag walang alam. Sariling paniniwala ang pinaninintikan. Teka, ikaw, magkalinawan nga tayo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bakit mo kami pinatuloy? Sa tingin mo ba, makukuha mo ang tiwala ko sa ganitong pamamaraan? Ako na mismo magsasabi. Hindi ako nagtitiwala sa mga taong hindi ko lubos sa kilala. Jan, bitbitin mo mga gamit. Lilipat tayo kay Pocholo. Tungkol pala sa matanda. Siya mismo ang humingi sa akin ng tulong para bigyan kayo ng matitirahan. Kung ayaw mong maniwala, kitain mo siya. Pero mag-iingat ka. Baka mapusasan ka ng otoridad kapag nakita ka nila. Hindi nakinig si Tio Hernan. Pinuntahan si Mang Pocholo at kagaya ng sinabi, ito ang humiling kay Mang Jacinto na tulungan sila. Pinaliwanag naman ng negosyante na gagawin ang lahat malinis lang ang pangalan niya. Sa ngayon, kinakailangan magtago para hindi mahuli ng otoridad. Umaasa si Tio Hernan sa tulong nito at para makabawi, ipinagpatuloy ang plano. Sa puntong ito, nagkasundo ang dalawa. Sina Tio Hernan at Mang Jacinto nagplanong mabuti para hulihin ang mga kalaban. Kampante si Tio Hernan dahil wika ng matanda. Siya na ang bahala sa mga ngilaw, ang sa kanya paghuli na lamang sa kataw. Isang gabi, naghiwalay ang dalawa. Si Mang Jacinto ang naglibot sa paligid para sa mga ngilaw. Si Tio Hernan naman ay nagtungo sa ilog para sa kataw. Katulad ng nakasanayang tagpo, sumalubong ang matalim na titig. Ang kaibahan lang nakatayo na ito sa kalupaan. Inihanda ni Tio Hernan ang sarili. Nag-usal ng dasal pang dagdag proteksyon. Hindi nagtagal sumugod ang kataw. Natigilan ang antingero dahil bigla itong nawala. Kitang-kita kung paano ito tumakbo papalapit. Pero sa kalagitnaan ay naglaho. Maya-maya pa, tumilapon matapos matamaan. Nataranta dahil kinapos ng hininga. Napuruhan ang dibdib na tumama sa puno. Hindi pa nga nakabawi. May humawak sa braso, pasimpleng hinampas sa lupa. Nagmukha siyang papeles sa paningin ng kataw. Kanya-kanya na lamang. Ang dasal at orasyon ay walang nagawa. Bibigkasin pa lang kasi, pero para bang umuurong ang dila. Kalunos-lunos ang kalagayan. Gumagapang na lamang si Tio Hernan, napatitig sa hawak na mutya. Gusto mang questionin ang abilidad, hindi ginawa dahil naniniwalang may balak ang tangan. Nakuwang tumayo pero muli ding natumba matapos sumalubong ang atake ng halimaw. Habol hiningang nakahandusay. Nanlaki ang mga mata sa higpit ng pagkakasakal. Sa sandaling kakapusin na ng hininga, nabuhayan ng pag-asa dahil sa paglitaw ng isa pang nilalang. Hinawakan ang ulo ng kataw at pinugot. Napangiti si Tio Hernan. Sa pagkakataong ito, hindi na alintana ang ginawang pinsala ng kalaban. Napalitan ng tuwa dahil sa inasahan. Muling nagpakita ang kataw na nagbigay ng tangan. Hindi man nakakapagsalita ang nilalang. Ngumiti ito sa kanya. Inabot ni Tio Hernan ng mutya nang ilahad ang palad. May binulong sa bato na siyang bumuhay muli sa bisa. Napinsala ito sa ginawa ng kalaban. Matapos ibalik sa antingero, nagpaalam na rin ito. Lumangoy sa ilog hanggang sa naglaho. Sumakto naman ang pagkakataon dahil dumating si Mang Jacinto. Sabay nilang pinuntahan ang balwarte ni Mang Pocholo kung saan kasalukuyang nananalasa ang aswang. Sinimot ng mangingilaw ang bawat laman ng biktimang hayop. Kikilos na sana si Tio Hernan pero pumigil si Mang Jacinto. May mga tao, huwag ka munang magpapakita. Hinahanap ka ng mga yan dahil sa nangyari kay Mang Domingo. Maghintay ka rito. Dadaling ko sa malayo ang aswang. Kapag sinundan ako, kumilos ka na rin. Mabuti na lang, mabilis mag-isip si Mang Jacinto. Dahil kung hindi,
Ang mga tauhan ni Mang Pucholo na naniniwalang siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mang Domingo, ito pa ang tumutugis sa kanya. Hindi kilala si Mang Jacinto kaya walang pakialam ang mga ito. Nagpasalamat pa ng itaboy palayo ang aswang. Kumilos na rin ang antingero. Sumunod sa dinaanan ng kasama. Pero hindi madaling masugod ang nilalang. Nang mapagtanto na malaking banta ang dala ng matanda, lumihis ng daanan. Hindi namang hinayaang makalayo pero nahirapan sa paghuli. Akala ko ba madali lang sa'yo ang paghuli sa mangingilaw? Bakit parang dalawa na tayong nahihirapan? Sa lahat ng sinabi ko sa'yo, ito ang hindi totoo. Kaya nga gusto ko makipagtulungan sa'yo dahil alam kong kaya mong harapin ang mga ito. Buwisit na to, tapos na ang parte ko Pinatay ko na nga yung kataw tapos ito ang sayo. Ako pa rin pala ang gagawa. Masyado ka namang namamangha sa sarili mo. Kataw ang pumatay sa katao. Hindi ikaw na. Huwag mo ko lilangin. Nagulat si Tio Hernan. Hindi inasahan na maging ang tagpong iyon. Nasaksihan ng matanda. Gayunpaman, ibinalik ang pansin sa kasalukuyang ganap. Sa puntong ito, ginamitan na ng mutya ang kalaban. Sa kabutiang palad na kuwang hulihin kaso ng laban. At sa pagkakataong ito nagkaroon ng laban sa pagitan nila. Ginulat sila sa galaw ng aswang. Ang kilos ng kataw kanina, ganon din ang taglay. Ang kaibahan lang nagagawang sabayan. Sa napapansin ni Tio Hernan, marunong makipaglaban si Mang Jacinto. Pero kapag may pagkakataon na libre na sanang mapapatay, tumitigil ito na para bang wala sa isip na paslangin. Nang maulit, dito na siya nagsalita. Hoy, ano ba problema mo? Mapapatay mo na sana pero hindi mo tinutuloy. Baka naman, magtapat ka. Niloloko mo lang ba ako? Huwag mo ko sigawan. Kung nagtataka ka, magtanong ka ng maayos. Ang aswang na yan. Ang aswang na... Dito napansin ni Tio Hernan ang takot ng matanda. Nang lumingon sa kalaban, maging siya ay nagulat dahil mula sa pagiging aswang, unti-unting nagpalit ng anyo bilang kataw. Kamukha ito ng pinaslang ng gabay kanina. Kaagad hinarang ang mutya ng magtangka. Sa pamamagitan nito nagawa namang patigilin. Mahihimigan ang pag-aalangan. Nag-iingat sa bawat kilos. Ngayon lang din napagtanto ni Tio Hernan ang lahat. Kaya may bakas ng kataw ang biktimang hayop dahil sa katayuan. Kataw naman talaga ang kalaban. Ginamit lang ang itsura ng mangingilaw na siyang nakikita ng mga tao kaya inakalang aswang. Mahusay ka rin Kahit ako hindi ko napansin. Simula't simula, hindi pala aswang ang kalaban. Pero ang tanong, gaano karami ang kataw na kalaban? Tapas lang ang isa kanina tapos ngayon ito na naman. Hoy, ilan ba kayong nandito sa lupa? Anong klase ng mahika ang ginagamit nyo para malayang makakilos kahit wala sa tubig? Sinagot ng nakakabinging pag-angil. Maging sila ay napatakip ng tenga. Pagbalik ng tingin, nawala ang nilalang. Sa muling paglingon, parehong tumilapon sa pagsalubong ng atake. Sunod-sunod ang laban. Hindi na malayan na umabot na sila sa tabing ilog. Naalerto si Tio Hernan dahil sa oras na makaapak sa tubig, papabor sa kalaban ang pagkakataon. Kung gaano siya kaingat, ay siya namang kabaliktaran kay Mang Jacinto. Huli na nang mapagtantong napadpad sa tubig, hindi nakaahon ng may humila pa ilalim. Nahirapan sa pagpapasya. Gustong tulungan si Mang Jacinto pero kasalukuyan pang nakikipaglaban sa kataw. Bawat sulyap sa matanda, kamay na lamang ang nasisipat. Nagsusumikap din na labanan ang humihilang halimaw. Nang makabuelo si Tio Hernan, pinagsabay ang pagsambit ng orasyon at sunod-sunod na suntok. Nakakuyom sa kamao ang mutya. Sa napapansin doble ang pinsala,
hindi hinayaang makabawi. Nagpatuloy ang hagupit hanggang sa tumigil sa paghinga ang Kataw. Hindi nakalimutan ang pagpugot ng ulo nito para matuluyan. Pagkatapos, si Mang Jacinto naman ang tinulungan. Nagkahilahan, masyadong malakas ang Kataw lalo na kapag nasa tubig. Dumagdag pa sa pagpapahirap ang malakas sa bugso ng tubig. Ginamitan ng orasyon pero nakakapit pa rin ang Kataw. Si Mang Jacinto sa kabilang banda, nag-aagaw buhay na. Ginawa na ang lahat pero wala pa rin nangyari. Nang masagad ang pasensya ng antingero, wala sa sariling sumigaw ng tulong. Hindi para sa mga taong makakarinig, kundi sa gabay na Kataw. Makaraan ang ilang segundo, lumitaw ang nilalang. Ito na mismo ang nakipagtuos sa kapwa Kataw. Kamuntikan ako. Mabuti na lang naisipan mong tawagin yung halima. Tignan natin kung sino sa kanila ang mananaig. Kataw laban sa Kataw. Nang pagtuunan ng pansin ang kaganapan, mapapakunot ang noo. Ang labanan sa harapan ay animoy makapal na alikabok na tinatangay ng hangin. Walang maayos na figurang matatanaw. Akalain mong naging hangin na rin ang mga ito. Pero mararamdaman ang presensya nila, kaya masisiguradong naglalaban sa harapan. Napapaiwas dahil basta nalang babagsak, babangon muli at muling magtutuos. Nang dumako sila sa tubig, lalong lumakas ang agos nito. Naging malabo ang kulay sa pinaghalong putik. Nagsilabasan ang mga isda't kuhol. Nakalutang na lamang sa tubig. Hindi lang yon ang epekto. Ang mga ibon sa kalapit ng mga puno ay nagsilipad. Gayon din ang mga hayop. Malayo naman sila sa lugar, pero naramdaman ang takot. Maya-maya pa nahinto ang pagtutuos. Nagkatitigan ang dalawang Kataw, mata sa mata. Bakit ba nakatayo lang ang mga yan? Utusan mo na. Sabihin mo puksain ang kalabang Kataw. Hindi tumalima si Tio Hernan. Iba ang napansin sa mga ito. Sa kabila ng panlilisik ng mga mata, naroon ang panghihina. Maya-maya pa unti-unting humupa ang kondisyon ng ilog. Bumagal ang bugso. Dahang-dahang nawala ang hatid na takot. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang magkauring Kataw. Tinangay ng tubig habang bumabaha ang dugo. Dali-dali namang sinalo ang gabay na Kataw. Nangihina ang katawan nito. Mabigat na ang pagkurap. Nanguha ng kuhol si Tio Hernan. Kaagad isinagawa ang panggagamot. Hindi naman pumalag ang Kataw kaya nagpatuloy ang gamutan. Pinakamataas na dasal ang ginamit. Maging sa kuhol, mabilis ang pagsipsip ng lason sa katawan nito. Pero sa halip mabuhay, tuluyang na maalam ang gabay. Teka, sandali lang. Huwag ka namang munang mamatay, sandali. Tanggapin mo yung gamot. Hindi pwede to. Tama na, Hernan. Kataw na mismo nagpasya. Hindi tinanggap ng katawan niya ang pamamaraan mo. Ibig sabihin gusto niyang magpahinga. Huwag mo nang ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Manahimik ka. Palibasa hindi mo alam ang pakiramdam ng mawala na. Namatayan din ako, Hernan. Mga magulang ko ang sabay na nawala nung gabing yon. Katulad mo, sinubukan ko silang gamutin sa abot na makakaya ko, pero anong nangyari? Wala. Baka nakakalimutan mong tao ka lang. Hindi mo mabubuhay ang sino man gamit sa pamamaraang alam mo. Tao ka lang. Natauan si Tio Hernan. Napasalampak sa tabi ng katawan ng Kataw. Habang nagdadalamhati, dahan-dahang pinaanod ni Mang Jacinto ang bangkay sa ilog. Sinundan lang ito ng tanaw. Hindi mawari kung ano ang mararamdaman. Ang alam lang, wala na ang Kataw na siyang nagbigay ng mutya. Nang makabalik ng tahanan, walang sali-salita. Dumiretso sa kwarto. Walang gana sa pagkilos hindi lang sa araw na ito,
kung hindi hanggang sa dumaan ng mga buwan. Ilang buwan nagkulong si Tio Hernan sa kwarto, patuloy sa pagluluksa sa kamatayan ng gabay. Maging si John nahirapang kumbinsihin. Sa paglipas pa ng panahon, nababahala na sa kalagayan. Ilang beses na kasi nilang nahuli sa ilog, nagbabalak na lunurin ang sarili. Sa kabutiang palad, milagrong nakakabalik sa ulirat. Pero sa pagkakataong ito, pinili na lang na mabuhay ng tahimik. Isa sa rason ang paniniwala ng mga tao na siya ang pumatay kay Mang Domingo. Lumipas na ang panahon, subalit ito pa rin ang naaalala ng karamihan kapag naririnig ang pangalan ni Tio Hernan. Maging si John, nahirapang lumabas. Papaligiran ng mga tao, paparatangan ng kung ano-ano. Ang malala pa, maging siya ay sinabihang mamamatay tao. Si Mang Pucholo na nangakong lilinisin ang pangalan, naging kaaway na rin ng mga tao. At dahil hindi na magawa pa ang tungkulin bilang manunugis o manggagamot, naging palamuti na lamang sa katawan ang ngutya ng kataw. Ginawa na lamang habak. Lumipat sa malayong kabundukan at namuhay ng tahimik. Sa parte ni John, napapailing na lamang dahil ibang-iba na ang tiyuhin kumpara noon. Kung noon ay kinakatakutang manunugis, ngayon isa na lamang ordinaryong mamamayan. Nagtatago pa sa takot na husgahan ng tao. Hindi na sanang binata na ang kamatayan ni Mang Domingo na kung tutuusin ay wala naman silang kasalanan. Magiging dahilan pa para kamuyian si Tio Hernan ng lahat. Sa pagkakatanda, ginagawa lamang nito ang tungkulin pero sa hindi inaasahan. Sa pangyayari na wala silang kinalaman, sila pa ang naparasahan. Umabot sa punto na kapag may taong mapapadaan sa kabundukan, nagmamadali sa pagtatago ang tiyuhin. Ito na ang kalagayan hanggang siya ay namayapa. Ganun man ang nangyari, hindi nakalimutan ng binata ang ginampanan ng yumao. Para sa kanya, ito ang tiyuhin na manunugis at manggagamot. Ito ang tiyuhin na tumulong sa lahat ng mga tao. At ang tangan na naibigay sa kanya, isinama sa libing, isinama sa hukay. Hindi na muling nakita ang isang malakas na tangan na kung tawagin ay mutya ng kataw.